ngayong araw, isa po sa ating top student ang ating i-interviewin. Here's Sir Rodolfo from Davao. Hi, Sir Rodolfo. Hello, ma'am. Sir Rodolfo, can you please introduce yourself? I'm Rodolfo Tangkunchan from Davao. I'm 51 years old. I'm involved in distribution of livestock farming. Parang kami nagsusupply ng mga requirements ng commercial farming, swine and poultry, agriculture. At nagsaside hustle ako ng real estate. Professor. Sir, prior TDSI, meron ka na po bang experience or background sa trading? And how was it? Meron 2017 kasi may nakakilala ako na nag-trade yata sa PSE. Tapos na-hype ako kasi kumikita daw siya ng mga millions. Kaya nag-due diligence sa YouTube kung paano pumasok ng Actually, kumuha ako ng COL account dahil noong 2017. Nag-YouTube ako paano bumili, paano mag-sell. Kasi YouTube nga lang. Kaya nag-stop ako. 2017. 2017. So, mga 5 years na po, no? Opo. 6 years na. So, sir, how did you learn about TDSI? TDSI, kasi pre-pandemic, naging member ako ng Traders Lounge pa dati, Traders din. Since member ako ng TDSI ng mga news. Kaya ayun. So doon na rin po sa group? Doon na rin po sa group nyo nalaman yung TDSI? Opo, sa group na rin. Kailan ka po, sir, sumali ng TDSI? Sumali ako nung January, first batch, TDSI. So sir, ano po yung TDSI para sa iyo and what's your expectation upon joining? Kasi naghahanap talaga ako ng side hustle. Actually, marami na ako napuntahan sa internet, pero hindi siya para sa akin, hindi siya real. Nung laging sa wall ko ang TDSI sa Forex. Kaya ako nag-decide na mag-enroll, subukan ng TDSI. Ang ko sa TDSI is really mentoring, training, how to teach you how to trade in global market. Sir Rodolfo, can you tell us about your experience being a TDSI student? Experience ko very amazing kasi yung mentoring sa TDSI kasi tutok na tutok yung mga INS. Lalo na kayo pumama, lagi nyo kaming nire-remind regarding sa Nag-worry nga ako pag, siyempre, kasi nasa work ako, tapos minsan hindi ako makapag-scout. Ang ginagawa ko talaga scouting. Swing na lang pag hindi ako makapag-scout. Para may report talaga. Yeah. Saka feeling secured ka kasi yun nga, may lagi kang nire-remind ni Madam yung mga daily motivation, daily inspiration. Ano naman sir yung activities nyo inside TDSI? Activities namin, may regular kaming live session, kumustahan, and then trade. Yun. So, more on live trade talaga kayo? Opo, live trade talaga. Nakaka-culture siya kasi ang alam ko yung iba nagde-demo muna bago mag-live. Pero kayong Madam, talagang live trade talaga. So, talagang sinasabak sa palang? Opo, newbie, sinasabak ka agad. Kaya, yung una kong entry talagang kinakabahan. Tapos sa exit, kabado eh. So, sir, ano naman po yung TDSI para sa'yo? At TDSI sa akin is the best program, the best mentoring market. 3 best things about being TDSI is the mentoring itself. Number 1 is the Kylos Plus. One of the best Kylos. Siyempre, kailangan mo isundin yung Kylos. Number 2 is yung checklist ni Madam. Lagi mong na napapalong yung checklist.
And number 3 is the regular and daily vlogs ni Madam, pati yung mga motivational videos ni Madam. To move on, move forward, whatever it may be, kung anong naging result ng trade mo. Di ba sabi mo nga, sir, galing ka sa PSE. Opo. Hindi ka ba natakot na mag-try ng international market? Natakot at first para malaman what's ahead of you, what's ahead kung ano magiging result. Mas natatakot ko pag hindi ako nag-try. How about your schedule, sir? Hindi ka ba nahirapan sa schedule mo sa pagtitrade dito sa international market? Nahirapan po kasi lagi akong nasa field. Siyempre, actually, nung nag-i-scalp ako, nag-leave talaga ako for 1 week or 2 weeks. Nag-i-scalp ako para may time ako mag-scalp. Kaso nga yung ng scalping talaga nagiging anxious ka kasi nakikita mo yung figure pababa, pataas, pababa, patataas. Tapos ngayon, kailangan ako sa field. So, pero kailangan ko pa rin mag-trade. So, ginawa ko swing. Tapos yung swing, yun, naging kampante ako sa trades ko sa swing. Sir Rodolfo, ano naman po yung kinagandahan ng global market compared dito sa local market? Ang kinagandahan ng global market is available siya 24 hours. Sa Forex, hindi nga lang 7, pero available siya kahit anong, pag may time ka sa gabi, pwede mo siyang i-trade. Ano lang siya, up to 3 or 4. At number 2 is liquidity. Mas liquid ang global market kaysa sa local market. Can you tell us about your trade, sir? Kasi papakita po natin yung mga ibang port ni sir, syempre, na Kag makikita niyo po talaga ang lalaki ng mga trades niyo, di ba? Talagang sabi mo nga, nag-fit sa'yo yung swing trade, di ba? Can you tell us about it? Pag pala, ako sa site ng emotional, nagiging emotional ka pag nakikita po, pag lagi mong nakikita yung halimbawa, nagmo-monitor ka sa trade mo, pag nandun ka sa laptop na nakikita mo yung ups and downs ng market, para sa akin hindi ako relax. Kaya ganun ang naging result ko, umabot ako dun, Ma'am Yuki, di ba, sa fourth reset. Pero nung nag-swing ako, naging relax sa gabi or sa umaga, yun, gumanda ang result ng trades ko. Kaya ang nakikita ko, emotion talaga. You have to overcome yourself. You have to control yourself emotionally. Ano naman sir yung pinakamalaking gain and pinakamalaking loss mo? Ang pinakamalaking loss ko kasi may kilos sa nag-deviate ako umabot ng 150 kasi nga nag-swing. Okay, sa gain ko, yung sa swing is 350, ang pinakamalaki ko. Yung first swing ko na 350 ito. Talagang, kumbaga sa isang trade mo lang, lahat ng loss mo is kayang-kaya na niyang i-cover. Opo, covered na lahat. Sumobra pa. Sobra-sobra. So sir, paano mo naman po na-deal yung mga losses mo? How did you deal with your losses and paano mo siya na-overcome? Yun, kasi nga, dati, lahat sa scalping, halos lahat losses. Kasi buti na lang dumaan ako sa bootcamp, trade management bootcamp, kung paano i-maneuver, paano i-deal yung losses. Yun, na-realize ko na ganun pala talaga. Kasi hindi siya, nung nag-bootcamp, parang gumaan, tapos naging tapos na-realize ko na nasa sales ako. Yung mga losses ko talagang part yan ng business. You have to take it as a business. Ano naman gawa mo po sa pagtitrade mo and paano mo siya na-overcome? Ayun, yung mga mistake, yung regular mistake, yung pagpasok sa entry, hindi mo nasusunod yung strategy, tapos biglang yun, hindi sumang-ayon sa'yo. Tapos ma-realize mo nga pala bakit ako pumasok, wala pala sa strategy yun. Tapos sa exit naman, yun, doon ako nahirapan sa exit. Minsan hindi ko kasi nandun na may profit ka na. Tapos bababa.
yun, minsan hindi ko na susunod yung exit. Yun ang pinakamahirap yun, exit. Hanggang ngayon, kailangan ko pa i-train yung exit. Sir, was trading hard? Trading is hard emotionally kasi ang kalaban mo sarili mo eh. It is all about yourself. Ang strategy kasi very simple. Simple lang. Pero how to follow the strategy, it involves emotion eh. Pag nandun ka na, actually yung physical, yung actual, yung live na na engagement doon sa trade. Kaya yun ang hardest part. Ayun na rin yung hardest part mo talaga din sa pagte-trade. Yung Opo. emotions, sarili mo talaga yung pinakakalaban. Opo, sarili mo talaga ang kalaban. And ngayon, sir, finally, how does it feel na ngayon is gagraduate ka na sa TDSI at isa ka pa sa ating top student? Wow, top. Hindi ko alam yung top. Basta sinunod ko lang yung strategy. Exciting. Pero din, kailangan ko pa rin yung yung talagang sundin yung discipline. Saka, di ba sabi niyo ma'am, gradual din yun. Kasi, di ba, graduate ka na, tapos, any lot size na pwede mong pasukin. Pero sabi ko, hindi dapat ganun kalaki, gradual lang kung saan yung loss tolerance mo. Kumbaga kampante ka na dun sa kung ano yung ginagawa mo ngayon kasi kitang-kita naman na profitable ka naman talaga. Opo, profitable. So ngayon sir, na since mga profitable ka na, nakita mo na kung saan ka talaga kampante, kung anong time frame, di ba? Will you recommend TDSI sa mga colleague, friend, family members niyo po? Absolutely, ma'am. Sa colleagues, sa friends, sa community, sa family, sa mga relatives. For you, sir, do you think the strategy really works or really effective? It's very effective, ma'am. Very effective. Number one. Parang kasi may mga kilala ko din dito na nag-trade forex. Sa akin kasi parang napaka-easy nung strategy natin. The only lang talaga, ang pinaka talaga mahirap dun is yung sarili mo lang talaga. Sarili mo muna ang kilalanin mo bago mag-upit ng trade. Opo, tama po yan. Ano naman sir yung final message mo po sa mga kapwa mo traders na gusto rin pasukin ang ating global market? Sa mga kapwa ko trader, lalo na yung matagal na sa market na hanggang ngayon hindi pa profitable, I highly recommend TDSI. Pasok po kayo and you will not regret. Dun sa cost to benefit ratio is 10 out of 90. 90 magiging benefit, magiging returns mo. So pasok na kayo dito sa TDSI. So thank you so much po sir sa pag-share nyo po ng inyong experience dito po sa ating TDSI program, and we're so proud of you po talaga kasi kitang-kita na talagang yung natutunan mo, yung talagang nag-earn ka na talaga, di ba? Dito sa ating program. Grabe, parang para siyang ATM machine nag-earn. Parang ATM. So thank you so much po. We're so proud of you, sir. So thank you po. And good night. Guys, malay nyo, kayo na ang susunod na Sir Rodolfo. So come and join TDSI. Thank you so much, Sir Rodolfo po once again, and congratulations.